Yan yung tubig. Oh. Oh ha. Parang yan, malalim po dyan sa part na yan, malalim yan. Pwede nang gawin itong swimming pool. Saka doon may hagdan pa din siya na malalim katulad po nito. Oh. Okay, good morning. So, andito tayo sa bayan ng Binyang, Quezon. So, ito yung property na binebenta dito. So, ito yung pataas ng property, yun ang boundary sa may puno ng nyug. Ayun. Tapos, papunta siya dito sa kabila. Dito sa puno ng mother cacao. So, ito po yung boundary ng property pababa. Dun sa may diretso pa po papunta dun sa may ilog. So may ilog po dyan sa lote. Ngayon ito po yung property mismo. Ito po ay may haba o lot frontage. Mahaba din po ang kanyang frontage sa kalsada. So dito po ay kaliwat kanan ang frontage. Sa gitna po yung kalsada ng lote. Yan. So simula po sa bayan, ito po ay halos 3 minuto na travel. Yan. Okay, so ito yung mga puno ng nyug. Tapos ito ay sampalok. Puno ng sampalok. Tapos ang dagat po ayan. Ayan na po ang dagat. Yan, makikita nyo sa baba lang po nito, dagat na. Pag malapit po ito sa bayan ng Binyang, Quezon. Ito po ay dalawang titulo. Puno ng mangga. Ito po yun. Tapos pababa pa po, papunta dito. Yan. So ang boundary nito, ay hanggang saan? Sa baba pa doon. Okay, so yan, makikita natin yung lote. Yan po yung lote. Yan. So ang kagandahan nito ay tabing-tabing kalsada. Yan. Itong kabila included din dun sa property. Kaliwa kanan. Yan. Napakadaming puno na niyog. Yan, tapos na yun yung dagat. Yan. Ito po yung dagat to. Yan. Lapit lamang dito sa property. So titingnan natin dito. Pasok po tayo. Yan. Puno ng mangga. Malaking puno ng mangga. Bagsak po yung puno ng saging dahil dinaanan po dito ng bagyo. Yan. Dito pwede nyo lagyan ng bahay. Kasi dito ay pantay yung lote. Yan. Yan na po yung property. Napakaganda, maaliwalas. Sa source ng tubig, mayroon po yan. Nakita po kanina.
Ito naman po ay mayroon po ditong wifi, may kuryente din po. So 3 minuto lang ang layo sa bayan ng Ginyangan. Kung gusto mo nang malapit sa bayan, itong property ito ay pwede sa iyo. Yan, ito pwede dito, kapantayan. May palusong, may konting paahon. So yan, ito po yung kuryente po yung linya, included pa po ito doon sa property. Napakaganda, ang lakas po ng lagaslas ng tubig doon. So pupuntahan natin mamaya. Yan, titulado po ito, clean title, buhay pa po yung nasa titulo. So dito sa side na to, kitang kita po yung dagat. Oh, ayan na, papakita natin yung dagat. Yan po yung dagat. Oh, overlooking sa dagat. Malapit lang po tayo sa dagat. So ito yung part pa po ng property, tama ba ako? Part pa po ito. Ito yung inaanohan natin, pinagpepestahan po natin. Internet dito. Oh, ayan po ang internet. Yan, may kuryente. Napakagandang property. So babalik po tayo. Titingnan natin yung source ng tubig. Founder, yung sapa. Okay, so pupuntahan natin yung ilog. Ito yung kanilang lukawan, yung pinag-kukupahan. So ang dami naman ditong mga potdientes at saka puno. Ang ganda. Ha? May busay. Ayun. Yun yung ano, ang daloy ng tubig. Yan o. Yan yung sapa. Tapos nandun o, nakita natin. Founder, nandun o. Dito ang daan o. Oo, tara dito. Maganda yung naroon pala o. Oo. Ganda ng tubig. Kaya pala sabi maganda raw dyan gawa ng swimming pool din. Oo. May kuryente pala din sila dito. May kuryente ang sir. May kuprahan. Yan. Hindi lang siya totally lahat flat. Pero makikita mo naman yung mga puno na niyog. Napakadami. Yan. Doon tayo sir, doon muna tayo. Muna tayo. Yan. Ito po yung kuprahan. Okay, so andito na tayo. Nandiyan na po yung source ng tubig. Ito po ay sakop ng lote. Yan. Yan. Ito, napakaganda ng tubig. Ang linaw. Malinaw yung tubig.
Tapos ay patalon pa siya dun, oh. Pwedeng maglagay dito ng ano, swimming pool. Yan. Ito daw po yung hindi nawawala yung tubig dahil may magandang source siya. Kasama po itong nandito sa nakikita natin ito, kasama yan sa property. So nasa gitna ito, kaya sakop na sakop yung kanyang sapa. Opo, napakaganda nito kasi ito po ay humigit na sa 4 na hektarya. So ang puno na nyug, kita naman natin, napakadami. Baka mga 200 kapuno ang isang hektarya nito. Mga tutuusin na ay nasa 600, hindi na po ito kukulang sa 600 kapuno yung niyog. Pero pwede rin naman po natin pabilang pag bibili na ninyo. So tabing-tabing kalsada po, nasa gitna ng kalsada, matatagpuan sa bayan ng Guiñangan, Quezon. May kuryente, 3 minuto lang ang layo sa bayan mismo, sa town proper. May signal ng wifi, may sapa. Ito po ay mga 7 hours from Manila na gugulin ninyong pagpunta dito sa property. Ang Guiñangan, Quezon ay kilala sa tourist spot destination dahil napakadami ditong mga magagandang falls dito sa lugar na to. So check na lang po ninyo doon sa YouTube at nakikita ninyo na madami dito na mga puntahan ng mga turista at madami ditong mga bumibili ng property dahil sa napakaganda ng ambience dito sa lugar na ito. Ulitin ko po, halos 4 na hektarya na property matatagpuan sa Guiñangan, Quezon. Thank you. Okay, ito po yung kasamahan dun sa source ng water. Ang ganda dun, oh, parang may falls. Yan. Yan yung tubig. Oh ha. Parang yan, malalim po dyan sa part na yan, malalim yan. Pwede nang gawin itong swimming pool. Saka doon may hagdan pa din siya na malalim katulad po nito. So sa mga investor natin, mga client po natin na nasa ibang bansa at wala pang property, na ito po, napakagandang property malapit lang sa town proper ng bayan ng Guiñangan, Quezon.